Amen. Bilang tanda ng ating paggalang sa presensya ng Panginoon sa umagang ito. Amen. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat, O Diyos. Dahil napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa pribilehiyo, O Diyos, na nakakapagpatuloy kami, O Diyos, sa aming paglilingkod sa inyo. Sa kabila, Panginoon, ng mga kahirapan, salamat, Panginoon, sa biyaya mo. Isa kami, Panginoon, sa tinawag mo, Panginoon, sa dinami-dami, Panginoon, ng mga tao, Diyos. Isa kami, Panginoon, sa pinili mo, God, para maglingkod sa inyo. Maraming salamat. Maraming salamat sa Banal na Espiritu Santo, Panginoon, na patuloy na nag-guide sa amin, Panginoon, sa mga panahon, O Diyos, na kami ay nanghihina. Nandiyan ka parati, Panginoon, para itaas kami. Hallelujah. Protektahan, palakasin kami, Panginoon. At nang kapagpatuloy kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo, God, at madatnan mo kami, Panginoon, na masayang naglilingkod, Panginoon, sa inyo. Marami pong salamat, O God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Wala bang tissue dyan? Magkakaupo na kayo. Hindi, masakit yung paa ko. Ayan. Paano to? Akala ko pampers. Amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, magandang umaga. Sino ang masaya sa umagang ito? Amen. Ganun talaga kami, mga yakin. Amen. Kung sino may dalang Biblia sa inyo, amen, gusto kong upo na lang kayo. Samahan niyo ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa Matthew chapter 26 verse 36 to 44. Amen. Kung may Biblia kayo, sundan nyo lang ako sa pagbabasa. Tahimik na pagbabasa at basahin ko dito sa aking translation na meron ako. Matthew chapter 26 verse 36 to 46. Amen. Ang sabi ng Biblia sa 36, then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And I said to them, sit here while I'll go over there and pray. And they took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Going a little farther, he fell his face to the ground and prayed, my Father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. He went away a second time and prayed, my Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When I came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed.
and the third time saying the same thing. And he returned to his disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Look, the hour is near, and the Son of Man is betrayed into the hand of the sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer." Amen. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Amen. Minsan pa natin palakpakan ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Ito yung isa sa mga binasa ko na parang nakakalungkot. Amen. Isang, kumbaga, madramang tagpo ng eksena, madramang eksena sa mga disipulo ng Panginoon at ang Panginoong Hesus. Dahil dito sa pagkakataong ito, minuto na lang. Kung hindi man minuto, oras na lang, aarestuhin na ang ating Panginoong Hesus at ipagkakanulo na siya ng isa sa mga nakasama niya sa ministeryo habang nandito siya sa lupa. Amen? Ang pangalan niya ay si Judas. Amen? Si Judas. So, dito, oras na lang, hindi naman minuto na lang, aarestuhin na siya, lilisanin na niya, no? Iiwanan na niya ang kanyang mga disipulo. So, napakahirap ngayon sa pamamagitan lang ng Biblia natin na nararamdaman ng Panginoon. Tama ba? Sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu. Pero ang mga disipulo niya, harap-harapan, face-to-face. Sabihin natin face-to-face. Parang klase lang, may face-to-face na yon. Amen. After 2 years ba? Amen. Sa pandemic, ngayon, may face-to-face lang mga bata at nakikita ko, dahil nasa kalsada ko lagi nakikita ko yung mga bata, parang excited sila. Amen? Excited ba kayo? Mga estudyante, excited sila na nakikita nila, nakakasalamuhan na nila ang kanilang mga kaklase. Amen. Ganon din ang mga disipulo, sa 3.5 years na kasama nila ang Panginoon, lilisanin na ng Panginoon. Amen. At siguro naman nakaka-relate kayo kapag matagal niyong kasama ang isang tao tapos ihahatid niyo na sa hindi naman sa huli ng hantungan, ihatid nyo na sa terminal o kaya sa airport, parang nandun, nag-iiyakan. Ano pa? Ano pa ba yung mga eksena ng naghahatid sa airport? Ha? Nagtataxi. Amen? Yung iba naman, pag naghahatid din ng bisita, tuwang-tuwa dahil wala nang problema. Pero dito, sana makarelate kayo na ang Panginoong Hesus, siya yung inidolo nila. Amen? Hindi ba masamang inidolo? Ang Panginoong Hesus lang naman dapat ang ating iniidolo. Kasama nila, amen, araw at gabi, kasama nila ang mga disipulo ng Panginoon. At dito sa eksenang ito, amen, aakyat na ang Panginoon sa langit. Amen? At dito napakahirap na sitwasyon na maging ang Panginoong Hesus. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, "Ama, kung maaari lang, hindi ko pagdaanan itong paghihirap na ito." Amen? Kasi napakahirap. Kasi ang ating Panginoong Hesus ay ipinako siya sa krus ng Kalbaryo, 100% tao siya. Amen? Akala natin kasi nung ipinako ang ating Panginoong Hesus, Diyos talaga siya. Diyos naman talaga siya. Pero siya ay nagpakatao. Ang sabi ng Biblia, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at siya ay naging tao. Sabihin natin, tao. O kung nahihirapan ka, nahihirapan din ang Panginoon. Kung kinakabahan ka, kinakabahan din ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, halos ikamatay ko. Amen? Amen ba? At dito, mayroong isang lugar, ang pangalan niya ay Getsemane. Isang lugar na napaka-memorable sa pagliligtas ng Panginoon, no? Mayroon lang akong babasahin para mayroon lang tayong background sa lugar ng Getsemane. Sino nakakaalam ng lugar ng Getsemane? Iyan ang pinanggalingan na lugar ni Rimar. Opo.
Ang Gethsemane, ang sabi dito sa nag-research ako, Gethsemane is also called Garden of Gethsemane. No? Garden across the Kidron Valley on the Mount of Olives. So ang Gethsemane, nandun siya sa Mount of Olives. Sa madalas ang nababasa lang natin sa mga nagtuturo sa atin ang bundok ng Olibo. Pag sinabing bundok ng Olibo, dito nananahan ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Hebrew, ang pangalan niya sa Hebrew ay Har Hasidim. A ridge paralleling the eastern part of Jerusalem. So nasa eastern part siya ng Jerusalem, where Jesus is said to have prayed on the night of his arrest before the crucifixion. So ang Gethsemane, ang lugar ng Gethsemane ay isang mahalagang lugar bago ipinako ang ating Panginoong Jesucristo. The name Gethsemane, or in Hebrew, got Shemanim, or oil press, suggests that the garden was a grove of olive trees in which was located an oil press. Pag sinabing oil press, parang pagkakaintindi ko, isa itong lugar na kung saan rinirefine, ginagawa ang purong langis ng olibo. Amen? Parang paggawaan to ng olibo. Amen po ba? O dito, ibig sabihin, kasi pag nabasa natin ang oil, sisimbolo ng presensya ng Panginoon. Amen. Ibig sabihin, ang lugar ng Gethsemane ay punong-puno ng presensya ng Panginoon. Amen? Amen ba? Nandiyan pa ba kayo? Yung iba hindi na nag-aamen, pero siguro nakikinig talaga. Amen? Pero sabihin mo, mag-amen ka. Alam nyo ba kung bakit tayo nag-aamen? Sino nakakalam? Ha? Nag-a-agree. At isang dahilan pa kung bakit tayo nag-aamen para yung katabi natin natutulog, nagigising. Amen? Lalakasan mo. So pag sinabi mong amen, ikaw na nag-aamen, siguradong gising ka. Pero yung katabi mong medyo napagod kagabi, amen, napuyat kagabi, amen, nagigising. So mahalaga ang amen. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ang pag-aamen. Amen. So, sa scripture accounts, ito ang sinasabi ng Gethsemane. Ano bang lugar ng Gethsemane? Para meron lang tayong background there. Jesus' sorrowful time of prayer and subsequent betrayal and arrest in the Gethsemane is described in all 4 Gospels. Binabanggit din siya sa 4 na Gospels. Matthew, Mark, Luke, and John. Binabanggit siya doon. Mababasa po natin. Though the place is named only in the Gospel according to Matthew and the Gospel according to Mark, Jesus was deeply grieved and repeatedly prayed for God to remove this cup from me while also surrendering to God's will. Sana lang. Amen. Andiyan pa ba kayo? Amen. Dito natin mababasa na sinabi ng Panginoon na, Panginoon, Ama, pwede lang alisin mo itong kupa sa akin. Ibig sabihin talaga, itong pagdadaanan ng Panginoong Hesus ay napakahirap. Biruin mo, kung tatanggihan mo ang Ama, amen, kung magre-request ka na sana alisin mo. Amen. At ngayong buwan na to, ang series natin ay actually hindi pa nagtatapos. Ito yung pinakahuli. Amen ba? Amen. Amen. Na kapag kalalabas kayo, baka sinasabi natin, Ama! O sasabihin natin, palitan natin yung Ama muna. Pastoral, pwede bang alisin natin tong evangelism? Napakahirap. Amen? Amen ba? Amen. Pero yung kalooban, Panginoon, yan ang masusunod, hindi yung kalooban natin. So pinapasok ko lang ang isang sasapitin ng Panginoon na parang katumbas o hindi naman siya katumbas ng pangangaral natin ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Mahirap, hindi natin kaya, pero kinakailangan natin gawin. Amen ba? Amen. So, according to Luke,
His despair was so profound that his sweat became like a great drops of blood. According naman kay Lucas, si Lucas kasi doktor siya eh. Sa four Gospels, ito si Lucas, ito yung kakaiba. Amen ba? Kakaiba siya kasi doktor siya, professional siya. Amen? Yung iba, sino ba yung ibang sumulat? Si Matthew, ano siya? Tax collector. Maniningil siya ng boss. Iba naman yung profession niya. Pero ito si Lucas, amen, na naisulat niya doon, na sinabi ng Panginoon, according to Luke, his sweat become like a great drops of blood. Biruin mo, nung pinagpapawisan ng Panginoon, amen, meron siyang lumalabas na parang dugo-dugo na sa sobrang kaba niya. Sino ba sa inyo ang kinakabahan na dugo na yung linalabas? Amen, sobrang kabado. Amen, ganun siya katindi. Na ang gagawin niyang paghihirap o kahirapan, hindi siya basta-basta. Amen? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Yung pagliligtas sa iyo at sa akin, hindi basta-basta. Amen. Kaya kinakailangan maintindihan natin, mga kapatid, na ang salvation o kaligtasan na ginawa ng Panginoon ay hindi po natin dapat paglaruan. Nandiyan pa ba kayo? Amen. Yung pagiging Kristiyano, yung pagiging anak ng Diyos, na sana papunta tayo sa impyerno, tinubos tayo ng Panginoon, hindi basta-basta yung naramdaman ng Panginoong Hesus. Dahil ang kanyang pawis ay hindi na purong pawis ang lumalabas, ay parang dugo na, according to Luke. Amin ba? Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka. Out of millions sa mga tao, isa ka sa mga pinili ng Diyos na sana'y papunta sa impyerno, pero dahil sa kahabagan ng Diyos, iniligtas ka. Amen. Amen. Sabi ni Bishop John Bigonte, hindi ka man lang natuwa. Kasi yung natutuwa, pumapalakpak. Amen. Amen ba? Amen. Amen. Sabi rito, the three disciples who accompanied him, Peter, James, and John, repeatedly fell asleep despite his apparent anguish and his request that they pray with him. Amen? Sa four Gospels na sinulat ng Panginoon, meron siyang nabanggit doon na 3 disipulo. 3, sabihin natin 3. Nasaan yung iba? Ilan ba ang disipulo ng Panginoon? 12. -1, ilan na lang? -3, kasi 3 yung isinama ng Panginoon sa Garden of Gethsemane. Ilan na lang natira? Nasaan kaya yung 8? Ha? Amin ba? Hindi nyo ba napapansin? Nasaan kaya yung 8? Alam nyo ba yung evangelism? Hindi lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon o sumusunod sa Panginoon, walang time sa evangelism. Out of 11, kasi yung isa, tumalikod na. Amen? Alam ko naman, walang tumalikod dito. Amen? Nasaan yung iba? Bakit magtatanong tayo? Kasi pag nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, dapat mapagtanong tayo, saan kaya yung ibang disipulo? Bakit 3 lang yung isinama ng Panginoon? Siguro itong 3, out of number sa congregation, ito yung 3, ito yung laging sumusunod-sunod siguro kay pastor. Amen ba? Pero hindi naman laging kasama ni pastor, mga anak pa rin naman sila ng Panginoon, ni Jesus. Amen, disipulo pa rin sila. Pero itong 3, si Peter, sino pa yung isa? Si John at saka si James, isinama sila ng Panginoon. Pero dito, according to the scripture na binasa natin, ang sabi ng Panginoon, dito muna kayo. Amen? Dito muna kayo, mananalangin lang ako doon. Magtatanong ka na naman, bakit kaya hindi sinama ng Panginoon yung 3 doon? Ha? Sino ba yung pwedeng sumagot? Out of 11, mayroong 3 sinama ng Panginoon. Saan yung iba? At bakit hindi sinama ng Panginoon doon? Makikita po natin yung flow ng evangelism o pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi ang Panginoon, umakyat na sa langit. Amen? Amen ba? Amen. Yung inaasahan ng Panginoon na magtutuloy, magdadala ng good news of salvation, ikaw at ako. Amen ba? Amen.
Ikaw at ako, wala nang iba. Alangan naman yung mga lasinggo, yung mga ngaral ng salita ng Diyos. Amen? Yung sinama ng Panginoon, 3 lang. Pero yung 3, hindi niya isinama doon sa lugar kung saan siya nanalangin. Ang sabi niya, dito muna kayo. Mag-relax muna kayo dito, wala kayong gagawin dito. Umupo lang kayo dyan. Sit here, sabi ng Panginoon. Wait, tarry, sa ibang translation, tarry. Amen? Ang ibig sabihin sa Hebrew, word ng tarry is to wait, stay, remain. Amen, manatili. Amen ba? Pag sinabing maghintay ka, mayroon bang ginagawa ang naghihintay? Naghihintay ka lang, parang nakaganyan ka lang. Amen? Ganun ang sinabi ng Panginoon, maghintay kayo rito. Amen, pero ang nakakalungkot, according to the storya na inano natin, pagbalik ng Panginoon, 3 beses na abutan ng Panginoon na natutulog ang kanyang mga disipulo. Amen ba? Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito, sa ano natin, nagtatanong si Roan kanina, anong title, Pastor? Next. Sige. Sabi rito sa akin, sabi ng Panginoon, what? Could you not watch with me 1 hour? Ang sabi sa Tagalog, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit 1 oras lamang? At dito tayo magfo-focus sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Bakit kaya nasabi ng Panginoon, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat? Talaga bang hindi kayo makapananatili ng kahit 1 oras lang ng pananalangin kasama ko? Nagtatanong si Ralph kanina, sa pananalangin meron palang requirements ng Panginoon na oras. At least 1 hour. Sabi ng Panginoon, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras lamang? Amen. At dahil dito sa katanungan ng ito, parang kinakailangan natin pagbulay-bulayan. Bakit kaya nasabi ng Panginoon? Meron ba siyang gustong makitang reaction o sagot o makikita sa kanya mga disipulo? Nag-i-expect ba siya na sasamahan ba ako talaga ng mga alagad ko hanggang sa umakyat ako sa langit? Dahil itong pagkakataon na ito, hindi ito basta-basta. Ang sabi nga dito ng description ni Lucas, ang kanyang pawis ay parang dugo na lumalabas sa kanyang katawan. Amen ba? Ibig sabihin, hindi madali. At ang sabi niya sa Panginoon, pwede ba, Ama, ilayo mo sa akin ang paghihirap na ito. Alisin mo sa akin. Hindi ko kaya. Pero ang iyong kalooban, ang mangyari at ang hindi sa akin. Amen. Ganun din sa pangangaral ng salita ng Diyos. Ang hirap. Yung lumalabas ka lang na walang pumapansin sa'yo. Amen? Amen ba? Yung hiya. Amen? Na parang, sabi nga ni Pastoral, kapag natatapos silang mag-press, parang gusto niyang tumakbo. Sa sobrang hiya, Panginoon, baka pwede mong alisin sa amin ito, nakakahiya, nakakapagod. Amen? Parang hindi tayo naka-fit doon sa gawain ito. Amen? Pero sinasabi ng Panginoon, hindi ba kayo po pwedeng makapagpuyat kasama ko sa pananalangin kahit 1 oras lamang? Kasi ang ating Panginoong Hesus, ito po yung nakaagwala ng Panginoon kung bakit nagawa ng Panginoon, Diyos siya at nagkatawang tao siya. Amen? Kung ano-anong mga panlalait ang naranasan niya habang nandito siya sa mundong ito. Amen? Na survive ng Panginoon dahil sa pananalangin niya sama. Amen. Meron siyang sapat na pananalangin. Kaya nagawa niya ang lahat kahit mahirap. Alam niyo, ang pagiging Kristiyano, mahirap naman talaga eh. Amen. Sino yung nahihirapan? Taas ang kamay. Oo, taas tayo ng kamay, lahat. Napakahirap. Kung manggagawa ka, napakahirap. Imbis na magre-relax ka na lang sa bahay, nagtatrabaho tayo para sa pamilya natin, pero kinakailangan nating magtrabaho sa kingdom ng Panginoon. Napakahirap. Amen ba? Amen. Kahit magsisimba ka lang sa umaga,
napakahirap, ang daming mga distorbo, ang daming mga hadlang. Magpupuri ka, pupunta tayo sa bahay-sambahan, ang daming mga sagabal. Amen? Mga discouragement, Lord, paano namin pararamihin ang tao? Paano namin, Panginoon, i-provide yung mga pangangailangan namin? Okay lang sana kung wala tayong ministry, kaya nating makipagsabayan. Amen? Amen ba? Pero yung mayroon kang ministry, tapos mayroon ka pa rin responsibilidad sa pamilya mo, mayroon kang responsibilidad sa trabaho mo, kung mayroon kang asawa, mayroon kang responsibilidad sa pamilya mo, napakahirap. Pero mayroong itinuturo ang Diyos. Paano natin masusurvive itong mga kahirapan na ito? Paano natin mararating ang finish line, which is ang pagbabalik ng Panginoon? Kasi marami nang tumalikod, marami nang hindi nagpatuloy dahil walang lakas ng loob, wala ang banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Pero ngayong umaga, tuturuan tayo ng Panginoon. Makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kahit medyo parang dugo na yung lumalabas sa mga pawis natin, kinakailangan nating magpatuloy. Sabihin mo sa katabi mo, kinakailangan natin magpatuloy. Amen? Minsan yung mga wallet natin, minsan dugo na yung lumalabas. Sa sobrang wala na. Napupudpud na yung mga ATM natin sa kakapipindot, walang lumalabas na pera. Resibo na lang. Amen ba? Kasi mahirap. Yung mga hindi naglilingkod, nahihirapan. Amen? Kung tayo nga, baliktad, kung tayo nga mga naglilingkod sa Diyos, nahihirapan tayo sa makapasok sa buhay na walang hanggan, ano pa kaya yung mga taong tatlong kinatogori ko yung mga Kristiyano, isang 1% yung tumalikod, si Judas. Amen? Amen ba? Ilan yung hindi sumama, isinama ng Panginoon? 8. 3 yung isinama, mga tulunggis pa. Amen? Amen ba? Isa yung hindi na nagsisimba. 8 yung mga nagsisimba. Merong 3 nakikinig, natulog pa. Amen? Amen ba? Joke lang yun, hindi yun, inaano ko lang yun. Amen ba? Kaya napakahirap yung maglingkod sa Panginoon. Pero ngayong umaga, pag-aaralan po natin, meron lang akong 3 puntos na pag-aaralan, o gusto kong ituro sa umagang ito. Bakit ba? Sinabi ng Panginoon, hindi ba kayo po pwedeng magpuyat? Kasama ko sa pananalangin, kahit 1 oras man lamang. Amen? Parang meron siyang gustong iparating sa atin. Parang maybe meron siyang ina-expect sa bawat isa sa atin kasi tayo magkakaiba naman tayo ng estratehiya kung paano natin linalambing ang Panginoon. Amen ba? Amen? Kahit sa bahay, hindi ko sila pinipilit magising sa madaling araw kasi kahit ako, minsan hindi ako nagigising. Pero pinipilit ko, amen, na magising. Amen? Para magkaroon ng quiet time, pero hindi ko pinipilit sila. Kadalasan si pastora lang yung bumabangon kasi magkasama kami sa kwarto, bumabangon din siya. Amen? Pero sila, hindi ko sila pipilitin kasi ang Diyos hindi naman namimilit. Amen? Amen ba? Amen? 3 yung isinama niya sa hardin ng Gethsemane at yung 3 na yan natulog pa. Walang lakas ng loob pag babalik niya laging tulog. Kasi marami sila sigurong ginagawa, pero mayroon siyang itinuturo. Mayroon akong nakitang importanteng inaasahan ng Panginoon sa atin. Kung bakit ba niya sinabi sa atin, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Anong meron doon sa presensya ng Panginoon? Na kahit ang ating Panginoong Hesus ay Diyos na siya, kinakailangan niyang makipag-fellowship sa Ama para makapagpatuloy lang siya sa mahirap na pagdadaanan niya. Amen. Kasi nakita ng Panginoon, alam niyo yung panalangin ni Jesus bago siya umakyat sa langit, alam niyo yung isang panalangin niya? Ang sabi niya, Ama, huwag mong pababayaan yung mga taong naniwala sa mensaheng ipinagkaloob mo sa akin. Amen ba? Mayroon concern ng Panginoon sa atin. Amen. Kaya
Kaya meron siya laging pagtuturo, meron siyang gustong ituro na hindi tayo mapahamak. Kahit sa prayer na sinabi ng Panginoon, amen, anong sabi doon? Sa Matthew, ang sabi ng Panginoon, yung panalangin, klase ng panalangin na itinuro ng Panginoon, ano yung sinabi ni Jesus? Anong sabi niyo? May part doon na sinasabi niya, pagkaloob niyo sa amin ang pagkain namin sa araw-araw. Sino ba yung, sinanay alam yan eh. Ano yung ama namin, Nay? Ama namin na nasa langit. Ano pa, Nay? Sa lupa at sa langit. Ano pa? Para sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ng makakain sa araw-araw. Ha? Wag mo kaming pahintulot sa tukso. Amen. Amen. Amen ba? Amen. Nandun yung mga instruction ng Panginoon na tinuturuan tayo ng Panginoon na hindi tayo mapahamak ano yung gagawin natin. Kaya ang sabi niya sa Ama, wag mong pahintulutan. Huwag mong ipahintulot, Panginoon, ang mga taong naniwala sa mensaheng ipinagkaloob mo sa akin, mapahamak sila. Amen. Pati ang Panginoong Isus nag-i-intercede siya sa iyo. Amen. Amen ba? Mayroong nananalangin maliban sa kapatid mo na nanalangin sa iyo. Mayroong Diyos. Mayroong Diyos ang ating Panginoong Isus na nanalangin siya. Nag-i-intercede siya sa Ama na hindi tayo mapahamak, hindi tayo tumigil sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya sa umagang ito, pag-aaralan po natin, bakit ba sinabi ng Panginoon? Ano ba yung gusto ng Panginoon na lagi akong magkaroon ng quiet time? Laging itinuturo sa atin na magkaroon tayo ng quiet time. Mayroon akong napakinggan kay sino itong senior pastor ng CCF? Yung lalaki, yung si Tan. Ayan, si Peter. Tanchi? Peter. Sabi ni Pastor Peter, mahirap talaga. Mahirap talaga ang magkaroon ng quiet time. Pero siya, dahil negosyante siya, alam niyo yung ginagawa niya? Sa una, kasi sabi niya, hindi natin ma-perfect yung mga ginagawa natin, yung quiet time. Pero sinasuggest ko sa inyo, kahit hindi natin ma-perfect, ang ginagawa ko, sabi niya, nung umpisa, paggising ko sa madaling araw, ang unang gagawin ko, magtututbrush ako. Sabihin mo, magtututbrush ako. Sabihin mo, kay Lixie, magtututbrush ako. Hindi, joke lang. Nagtututbrush yan. Madala nga lang. Joke. Hindi, nagtututbrush talaga yan. Tapos sabi niya, nagtututbrush ako. Hindi, baka hindi sila maniwala. Baka maitanim sa ano nila. Nagtututbrush talaga yan. Kayo naman. Madala nga lang. Joke. Hindi ko kasi nakikita minsan. Tapos, ano ba yan? Ano toothbrush? Yung pinakadulo, toothbrush. Ayan. Ang sabi ni Pastor Peter, nagtututbrush ako. Pagkatapos ko mag-toothbrush, hindi ako nagbubukas ng Facebook, hindi ako nagbubukas Messenger, sa mga emails ko, hindi ako nagbubukas. Talagang sarado yan. Business, hindi ko pinakikialaman yan. Kung hindi nagpupuri ako sa Panginoon. Nagkakaroon ako ng quiet time sa Panginoon, kahit 5 minutes lang, kahit 10 minutes, kahit 15 minutes lang. Kapag hindi natin kaya kinakailangan gawin natin, kahit 2 minutes lang, okay lang. Sa umpisa. Pero kinakailangan natin gawin. Sino ba ang gustong gawin ito? Amen. Taas ang kamay. Aba, hindi talaga taas na lahat nagtataas. Subukan natin. Amen. Makikita natin yung pagkakaiba. Magkaroon tayo ng quiet time sa Panginoon. Kapag natapos ka naman, pwede ka na mag-Facebook, pwede ka na YouTube. Bahala ka na. Basta kinakailangan sa umaga, sabi ni Pastor Peter, yan ang ginagawa ko. Alam mo, sa una, pangalawang araw, medyo hindi siya nag-i-enjoy. Amen, nahihirapan siya. Parang ayaw niyang bumangon. Pero nung naging habit na niya, amen, yung pananalangin, yung pagkikipag-fellowship sa Panginoon, hinahanap-hanap na niya. Amen po ba? Amen, kasi kinakailangan natin makipag-fellowship sa Panginoon. Yung mga mahirap, nagtataka tayo. Siguro nagtataka tayo, bakit yung iba,
nagagawa nilang magtrabaho para sa pamilya. Meron pa rin silang time sa church. Meron pa rin silang time sa evangelism. Nakakapagturo sila, nakakapag-aral sila ng salita ng Diyos, nakakapag-mentor sila. Bakit nila nagagawa yun? Mas minsan naman, mas matalino ka kaysa sa kanila. Minsan, mas mayroon kang pera kaysa sa kanila. Amen? Amen! Bakit nila nagagawa yun? Bakit nagagawa yan ng ibang mga Kristiyano? Siguro magtatanong tayo, dahil meron silang quiet time sa Panginoon. Kasi sinasabi ko kay Pastor Ralph, amen, yung evangelism, hindi natin kayang pilitin talagang bawat isa. Yung ipupush natin talaga sa trabahong ito kasi mahirap to eh. Amen? Mahirap to, kahit na tayo naglilid sa kanila, nahihirapan pa tayo. Yung pupunta ka lang dito sa church pag Sunday, amen? Minsan wala tayong time mag-aral, ang hirap. Magagawa natin yan 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan. Kapag medyo matagal-tagal, 5 buwan. Pero yung araw-araw na gagawin mo, hindi talaga kaya unless meron kang quiet time sa Panginoon kahit hindi ka na itulak ng iba. Kahit wala nang magsabi sa'yo, sasabihin mo, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo hindi dahil sa mga taong nagpupush sa akin na maglingkod sa'yo, pero dahil kilala kita. Mahal na mahal kita, Panginoon. Naiintindihan ko kung bakit mo ako iniligtas, kung ano yung pinagdaanan mo para maligtas lang ako, Panginoon. Sa una, siguro nakakatulong yung merong nagtuturo sa'yo, pero dapat ikaw mismo ang nakakadiscover. Ikaw mismo ang nauunawaan mo mismo kung bakit ginawa ng Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoon, Ama, hindi ko kaya ito. Baka naman, babalik na lang ako sa aking trono, sa tabi mo. Amen. Pero, hindi ang kalooban ko, Panginoon, kung hindi ang kalooban mo. Napakahirap. Alam mo sa street preaching, kasi nakaka 3 years na rin kami. O 4 years. Ang hirap. Yung aalis ka, minsan wala kang pang gasolina, wala kang pang diesel. Isang bisis nga nagbike ako. Magmula dito hanggang Manila, nagbike ako, dala-dala ko yung speaker ko. Umuulan pa. Ang hirap. Amen? Amen. Ang hirap Sa amin, wala namang nagsasabi ko, lumabas ka. Mismong sarili mo Ang hirap. Kaya kapag nahihirapan ako, kinakailangan kong mag-worship sa Panginoon, magbulay-bulay ng kanya mga salita. Ang hirap. Minsan sumasabay pa yung arthritis. Amen? Amen ba? Amen. Maliban sa arthritis, kinakailangan mo mag-trabaho. Amen? Amen. Napakahirap. Baka sasabihin natin, Panginoon, baka po pwedeng mag-church na lang ako, Panginoon. Hindi talaga ako mag-absent, Panginoon. Payagan mo lang ako, mag-church na lang ako. Wala na akong ministry. Mas maaga ako, Panginoon, kaysa sa dati. Amen? Pero pag naunawaan mo, yung kahabagan ng Panginoon, yung mga paghihirap niya, sa una siguro, mahihirapan tayo kapag walang nagturo sa atin, walang nagpaalala sa atin. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka na mayroong nagpapaalala sa'yo. Na kahit naiinis ka na, sabihin mo, kahit naiinis ka na minsan masakit ang mga sinasabi, makapagpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kung wala, ang hirap, di ba? Sasabihin natin, Panginoon, pag nandun na tayo sa judgment, Panginoon, wala namang, alam mo sa mga malalaking church, mapalad nga tayo, maliit lang itong church na ito. Hindi ko sinasabi na mas maganda maliit. Alam mo sa ibang mga church, hindi ka nga kakausap, hindi ka nga makakamayan. Amen? Wala, hindi mo nga makakamayan yung pastor doon. Mahirap makipagkamay doon, mahirap makipag-appointment doon. Sa sobrang dami ng tao. Amen, pero yung pastor mo, nakakausap mo, kahit anong oras mong gusto, kausapin siya. Mas lalo naman ang Panginoon. Amen? Kinakailangan lang yung oras mo. Amen. Punta na tayo doon sa unang punto ko.
Amen. Number one. Sabi natin, number one. Ang paanyaya ng Diyos. Ang paanyaya, may paanyaya ang Diyos sa kanyang mga alagad. Paanyaya, sabi natin, paanyaya. Meron siyang invitation. Yung sinasabi ng Panginoon, hindi ba kayo po pwedeng makipagpuyat kasama ko ng isang oras? Parang doon sa sinabi ng Panginoon, meron siyang sinasabing invitation sa iyo sa umagang ito. Amen. Bakit ba sinabi ng Panginoon? Ano bang meron doon? Ano bang gusto? Ano bang mga benefits ko na pagka nagpuyat ako sa presensya ng Diyos? Pagka naglaan ako ng oras sa presensya ng Diyos, ano ba yung invitasyon ng Panginoon? Ano ba yung meron dyan? Sa Matthew 26, verse 38, ang sabi niya, sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigib ng hapis, na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin. Maghintay, sabihin natin, maghintay. Maghintay. Mayroong invitasyon ng Panginoon, maghintay ka. Amen. Walang sinasabi ang Panginoon na magtrabaho ka. Amen. Walang sinasabi ang Panginoon na gamitin mo yung karunungan mo, yung pinag-aralan mo, yung mga experience mo para makapagpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil minsan hindi natin nagagamit yun. Amen? Dahil maraming mga edukado, maraming mga matatalino kaysa sa atin, hindi sila naglilingkod sa Panginoon. Pero ang sinasabi ng Panginoon, meron siyang invitasyon sa iyo sa umagang ito. Amen. Hindi ka ba po pwedeng makapagpuyat kasama ko kahit isang oras man lamang? Maghintay. Alam mo yung paghihintay, isang klase ng gawain na napakahirap. Amen? Maraming hindi nagkikita, maraming hindi nagkakatuluyan dahil hindi marunong maghintay yung isa. Wow! Amen ba? Amen? Habang naghihintay ka, mayroong dumarating na iba. Ba? Habang naghihintay ka, may mga bumubulong. Amen? Amen ba? Parang si Moira nakaka-relate. Meron pa bang darating dito kaysa dito? Joke. Sabi ni Raymond, pastor naman. Amen ba? Pag naghihintay, napakahirap na gawain ng isang mananampalataya. Ang sabi ng Panginoon, maghintay kayo rito. Biruin mo, nanalangin ang Panginoon, hindi niya isinama. Nakikita niya kasi ang kanya mga alagad, pagod na pagod. Biruin mo, oras na lang, o minuto, o kaya minuto na lang, dadakpin na ang Panginoon. Nakikita ng Panginoon yung ginagawa ng kanyang mga disipulo. Biruin mo, tumalikod lang siya, tulog na. Amen. Nasandal lang, tulog na. Amen ba? Dahil sa sobrang pagod sa ginagawa nila. Minsan marami tayong ginagawa sa church pero hindi na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Matagal na tayong mga Kristiyano, parang yung routine natin na parang kabisado na natin. Amen? Pero sinasabi ng Panginoon, maghintay lang kayo dyan at mananalangin ako. Parang sinasabi ng Panginoon, ganito yung gawin nyo. Gusto kong tingnan nyo ako. Paano ko malalampasan itong pagsubok na ito? Tingnan nyo ako. Dyan lang kayo at mananalangin ako. Pero nakita niya, tulog sila. Amen ba? Ang sabi ng Panginoon, manatili kayo. Tari sa ibang translation, sa English translation, ang ibig sabihin sa Hebrews, remain, stay. Amen? Maghintay, manatili kayo. Kasi sa pananatili, sa paghihintay, nagkakaroon tayo ng kalakasan sa Panginoon. Amen. Marami sa atin gusto nating merong gawin. Ministry, mapagandang ministry natin, marami tayong mga ginagawa. Pero hindi tayo nagiging successful. Pero ang sabi ng Panginoon, mag-relax ka lang. Amen. Pag napapagod tayo, amen, pag napapagod tayo, magpahinga ka. Sabihin mo sa katabi mo, magpahinga ka. Pag napapagod ka na sa trabaho, mag-leave ka. Mag-i-give. Amen ba? Marami sa atin kapag pagod
pagod, sige lang ng sige. Amen. Pagka na hindi na maganda yung relasyon, sa may mga karelasyon, sige lang ng sige. E pa pwedeng, wag muna tayo magkita ngayon. Wow. Mamaya na lang. Amen ba? Alam mo sa pagmamaneho, kasi lagi ako nagmamaneho, pag pagod ka, pag nagpatuloy ka sa pagbibiyahe, mapapahama ka lang. Kaya mayroong mensahe ang Panginoon, mayroon siyang invitasyon, pagkapagod ka, pagpagod na kayo. Nakikita ng Panginoon na mga pagod na yung kanilang mga katawan, ang sabi ng Panginoon, diyan lang kayo. Tingnan niyo ako. Huwag niyong pairalin, huwag mong paganahin yung mga karanasan mo. Diyan ka lang, maghintay ka lang, wala kang gagawin. Hindi hinangad ng Panginoon na meron silang gawin. Kung hindi maghintay, amen, maghintay, manalangin, maghintay sa Panginoon. Manatili, sabihin natin manatili. Sa John chapter 15 verse 7, ang sabi rito, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob ko sa inyo. Amen? Mahalaga ang pananatili. Amen? Kasi sa pananatili may blessings. Amen? Kapag ka nanatili ka, pag wala ka lang magawa, alam mo kapag ka meron pa tayong mga resources, meron pa tayong mga tinatawag na mga idea o mga, tulungan nyo ako, o mga, backup dance? Ano? Meron pa tayong mga diskarte sa buhay. Minsan hindi pumapasok ang Panginoon. Sino nakakaraala sa inyo? Pag meron ka pang mga ginagawa, kaya ko to. Pero pag wala ka lang kaya, sinasabi mo, Lord, ikaw na Panginoon. Amen. Matagal na ako dito, Panginoon, na nanliligaw. Suko na ako, Panginoon. Ikaw na manligaw para sa akin. Amen. Amen ba? Amen. Gusto ko nang mag-asawa. Amen. Parang si Pastor nyo Ralph lang. Gusto nang mag-asawa. Amen. Pero hindi nakakapag-ipon. Amen ba? Ay, mabuti hindi tayo narinig. Nandiyan pa lang, pumasok. Amen ba? Alam niyo, sinasabi ko nga, sa iniisip ko lang, hindi, pag-usapan lang natin kasi siya naman yung pastor niyo eh. Kahit pa iniisip ko lang, kasi sabi niya, sabihin ko na rin sa'yo para alam niyo. Sabi niya, Tay, parang gusto ko nang, okay lang, Rap? Okay lang. Tay, parang gusto ko na talaga mag-asawa next year. Nag-iisip ako kung papasok ko ulit sa call center o mag-aangkas, pananatili akong mag-angkas. O ano bang gagawin? Parang iniisip ko lang, kahit pa gaano kalaki yung kikitain mo, pagka walang tulong na nanggagaling sa Panginoon, amen, hindi mapapangyari yung mga plano natin. Amen? Amen ba? Kasi ang provider natin ang Panginoon. Yung employer natin ang Panginoon. Amen? Amen ba? Amen. Magkaroon lang tayo ng quiet time sa Panginoon. Alam niyo ba yung sinasabi ng Biblia, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first. Ito yung pattern. Nakikita natin, ito yung laging pattern ng Panginoon. Unahin natin lagi ang Panginoon. Maghintay ka sa kalooban ng Panginoon. Huwag natin pilitin. Amen ba? Amen. Amen. Yan si Rimar. Amen. Amen ba? Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and ano sabi ron? And all these things will be added unto you. Amen. Yan yung pattern ng Panginoon eh. Amen. Yes. Pag binaligtad mo siya, hindi yan ang pattern ng Panginoon. Pattern mo yan. Kaya lang, yung nangyayari, kadalasan yung pattern natin. Ginagawa natin lahat, yung mga diskarte natin, sa mga business natin, sa mga trabaho natin, sa mga relasyon natin, inuuna natin kaysa sa Panginoon. Alam nyo, ito lang talaga. Kapag mas malaking oras mo sa sarili mong agenda kaysa sa agenda mo sa Panginoon, hindi magtatagal yun. Maniwala ka. Kasi hindi yan ang pattern ng Panginoon. Amen? At andyan ba kayo?
Kasi minsan, hindi natin tinutumbok, hindi natin natutumbok yung pattern ng Panginoon. Ang ginagawa natin, una dito, tapos kunti na lang para dito. Hindi yan ang pattern ni Lord eh. Amen? Ang nangyayari, pag malaking porsyento dito, kunti yung porsyento dito sa Panginoon, napapahamak dito, na lahat ng oras natin ginugugol dito, napapahamak dahil walang tayong time sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, wait, stay, diyan lang muna kayo, at mananalangin ako sa Ama. Amen? Manatili ka. Ang sabi ng Panginoon, hindi inutos ng Panginoong Hesus na magplano sila. Nandiyan pa ba kayo? Hindi plinano. Oras na lang. Ipapako na ang Panginoon. Aristuhin na ang ating Panginoong Hesus. Oras na lang. Ito ang eksena. Amen? Huwag tayong lumayo dun sa eksena, mga kapatid. Ipapako na ang Diyos. Aristuhin na siya. Magtatapos na ang kanyang ministry. Ikaw na ang magpapatuloy. Amen? Ito yung totoo eh. Babalik na ang Panginoon sa Ama. Ikaw ang maiiwan. Amen. Ikaw ang magpapatuloy sa ministry ng iiwan niya. Amen. Ang sabi ng Panginoon, diyan ka lang muna. Hindi inutos ng Panginoon, magplano ka, mag-aral ka. Hindi masama mag-aral. Amen. Magtrabaho ka. Hindi inutos ng Panginoon. Kung hindi ang sabi ng Panginoon, antayin niyo ako. Amen. Manatili kayo. Ang sabi ng Panginoon. Hindi inutos ng Panginoon na mayroong kang gawin. Kung hindi, magplano ka. Amen? Hindi inutos ng Panginoon magplano? Sa susunod nilang gagawin o hakbang? Hindi sinabi ng Panginoon, mananalangin lang kayo, magplano kayo. Parang ganito lang eh. Pagka may mga ministry ko, sige, mananalangin muna ako dito. Siguro ang pwedeng sabihin ni Lord, mananalangin muna ako dito ha, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, dyan lang kayo. Pero habang nananalangin ako, pag may pumunta rito na aristo sa akin, o sino may tabak dyan, naalala yung mayroong tabak na tumagpas. Diyan man kayo ha, pagka may mga aristo, magbantay doon yung iba ha. Baka ma-aristo dito lang ako. Pag may naghanap sa akin, sabihin nyo, wala. Hindi sinabi ng Panginoon. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen, sinabi ng Panginoon, dyan lang kayo. Umupo ka lang. Relax lang kayo. Mananalangin lang ako. Maghintay. Amen ba? Meron siyang, ano yung sinabi mo kanina? Meron siyang, ano yun? Sige. meron siyang instruction sa Panginoon. Ha? Amen. Na manatili dyan habang nananalangin ng Panginoon. Amen? Hintayin siya, maghintay. Sabi ng Acts chapter 1 verse 4, naalala niyo ang sinabi ng Panginoon sa Acts chapter 1 verse 4? At samantalay silang kasama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo, sabihin natin, hintayin. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinasabi ko sa inyo. Kaya maraming mga Kristiyano ang walang puso talaga sa evangelism. Nandito pa rin tayo sa series ng evangelism. Maraming walang puso dahil walang naghihintay. Walang naghihintay sa banal na Espiritu Santo ng Panginoon. Amen? Pag naramdaman mo, sige, sama ako. Sinong kasama sa evangelism? Sama ako. Amen? Kahit hindi natin naiintindihan, kahit hindi natin nararanasan ang banal na Espiritu Santo, hindi ko sinasabi na walang banal na Espiritu Santo sa atin lahat. Amen? Kahit hindi natin nararamdaman kung ano yung nararamdaman ng Panginoon, ano yung presenting sitwasyon ng mga tao na kapag namatay ang tao, na hindi nakatanggap, hindi nakapagsisi sa kanya mga kasalanan, dire-diretso talaga siya sa impyerno. Amen? Pero pag nakita mo, kasi sa evangelism, hindi lang naman nakikinabang tayo sa ginagawa natin, pero ang unang nakikinabang sa atin, tayo mismo. Dahil nakapagpapatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen ba? Sabi ng Panginoon, manatili muna kayo hanggat hindi nyo tinatanggap ang banal na Espiritu Santo na ipinangako ng Ama. Kaya napakahalaga na antayin natin, amen, ang banal na Espiritu Santo sa buhay natin.
Sa Mark chapter 3, verse 14, ang sabi po rito, humirang siya ng 12 na tinatawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya suguing mangaral. Kasakasama. Sabihin natin, kasakasama. Napaka-importante na lagi nating kasakasama ang presensya ng Diyos. Kinakailangan laging nananatili sa presensya ng Diyos. Kaya ang unang instruction ng Panginoon, manatili kayo. Amen. Hintayin niyo ako. Wala kayong gagawin. Huwag muna kayong magplano sa mga plano niyo. Huwag niyong pairalin yung katalinuhan niyo. Maghintay kayo sa akin. Manatili kayo sa presensya ng Panginoon. Ang Getsemani ay isang lugar na kung saan naandun ang presensya ng Panginoon. Amen po ba? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Amen. Yung the best example, si Martha and Mary. Sino nakakaalala kay Martha? Amen. At saka kay Mary. Kay Martha at saka kay Maria. Ang sabi ng Luke chapter 10 verse 39, ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria. Ang tinutukoy dito si Martha. Ang Maria ang pangalan. At naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang pagtuturo, itinuturo. Alalang-alala si Martha sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Amen. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong medyo tamad-tamad at tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Martha, Martha, naliligalig ka at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Sabihin natin, isa lang. Hindi dalawa. Isa lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Amen. Minsan sa paglilingkod natin sa Panginoon, abalang-abala tayo. Paano natin mapapalago ang ministry? Paano tayo ma-appreciate ng tao? Minsan, hirap na hirap tayong sumabay sa iba. Ano kayang ginawa ni Pastor George sa Taytay? Ano kayang ginawa ni Pastor Philip? Felix. Amen? Parang nahuhuli tayo. Sa sobrang pag-aalala natin minsan, na de-depress tayo, kung ano, parang wala na tayong ganang lumabas, wala na tayong ganang maglingkod sa Panginoon dahil iniisip natin yung karunungan ng iba, yung mga strategy ng iba. Amen? Amen ba? Amen. Pero ang sabi rito, si Martha ay abalang-abala sa maraming bagay. Pero pinili ni Maria. Amen. Makikita natin, sana kumonekta kayo doon sa eksena ni Martha at saka ni Maria. Pumunta si Jesus sa church. Si Jesus, maraming mga kasamang mga disipulo. Yung iba ba doon, Pastor, wala bang merienda dyan? Amen. Amen ba? Nandiyan ba kayo? Baka, Pastor, saan ang CR, Pastor? Ito naman si Martha, gusto niya talagang sandali, wag muna kayong papasok sa CR. Walisan ko muna ito. Baka lang hindi na i-flush. Amen. Pastor, inom ako, sandali. Baka hindi magabayos yung pagkakalinis. Amen, ganun tayo eh. Nagugutom. Pastor, si Jesus, medyo nagugutom. Hindi siya kumakain ng baboy. Punta na naman doon kay Martha. Sandali, pabili tayo. Ruan, yung dyan, pundo. Ang hirap. Pero ito si Maria, umupo doon, nakadekwatro pa. Tuwang-tuwa siya sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Amen. Hindi ko naman sinasabi pag may bisita tayo, lahat tayo dito sa wala na. Amen. Amen ba? Amen. Pastor! Sabi ni, sino itong magaling umawit? Itong dalawa. Pastor! Lagi na lang kami nagwawalis dito. Baka pwedeng sabihin mo na si Lixie. Amen. Amen ba? Amen. Ang punto doon, mga kapatid, tingnan natin yung mas mahalaga. Amen. Amen ba?
Kung minsan, kung medyo nanghihina ka, hayaan mo na sila. Gusto kong makinig. Amen? Pag malakas ka naman, iba naman. Amen? Amen ba? Amen. Pag puro ikaw na lang ng ikaw, ma-appreciate ka lang ng iba. Piliin mo yung mas mahalaga. Sabihin natin, mas mahalaga. Matalino ang Panginoon eh. Amen? Ang sinabi ng Panginoon, pinili ni Maria ang mas mahalaga. Mas lalong mabuti kasi lahat mabuti yan. Yung kakain tayo ng masarap, mabuti yan. Sabihin natin, mabuti yan. Amen. Lahat na, pero mayroong mas mahalaga. Amen? Amen ba? Maganda yan yung mayroong kang trabaho na maganda. Amen. Pero isipin natin na yung trabaho natin, pag dumating si Lord, di natin madadala yung trabaho. Amen? Amen ba? Kapag ka nasasakal ka na, wala ka ng time sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Dahil hindi natin madadala yan. Pag namatay tayo, amen, hindi natin madadala yan. Piliin mo ang mas mahalaga. Amen? Hindi pinagbawal ng Panginoon yung magtrabaho ka na magtrabaho. Pero hindi yan ang mas mahalaga. Mas mahalaga ang... Kasi ang pagtatrabaho, amen, ginagawa lang natin to habang naglilingkod tayo sa Panginoon para makarating tayo doon sa finish line. Amen? Naintindihan po ba natin? Ang ating mga trabaho, ang ating mga negosyo, ang ating mga pamilya, amen, kasangkapan lang yan sila, inspirasyon lang yan sila para makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon na makarating tayo sa finishing line na ang pagbabalik ng Panginoon. Pero hindi yan sila ang priority sa buhay natin. Amen? Minsan kilig na eh. Naabala na tayo rito, hindi na tayo makapagpatuloy. Amen? Kasi hindi tayo nananatili sa presensya ng Panginoon. Piliin mo kapatid yung mas mahalaga. Ang trabaho ay mahalaga. Amen. Pero mayroong mas mahalaga. Amen. Amen ba? Nandiyan ka pa ba? Amen. Yung istorya ni Marta, sabi ng Panginoon kay Marta, pinili ni Maria. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa Kanya. Amen. Pagka-habit mo talaga na i-prioritize mo ang Panginoon, hindi aalisin ng Panginoon yan sa'yo. Magiging habit mo yan. Amen ba? Amen. Number 2, mabilis tayo. Bakit ba sinabi ng Panginoon, hindi ka ba pwedeng magpuyat kasama ko kahit isang oras man lamang? Unang-una? Anong una? Review lang tayo. Paanyaya ang Panginoon. Meron siyang invitation sa atin. Sa umagang ito, mayroong invitation ng Panginoon. Sinasabi niya sa atin, anak, amen, manatili ka sa akin, akong bahala. Amen? Seek ye first. Hanapin mo ang aking presensya at lahat ay ipagkakaloob ko sa iyo. Number 2, ang hinaing ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Meron siyang hinaing eh. Amen? Meron siyang hinaing. Ano ba yung hinaing? Bakit sinabi ng Panginoon, hindi ba kayo pwedeng makipagpuyat sa akin? Biruin mo 3 beses na bumalik ang Panginoon. Ano ba kayo? Hindi ba kayo pwedeng makipagpuyat sa akin kahit isang oras lang? Aalis na ako. Darating na ang aking arresting officer. Hindi ba kayo pwedeng makipagpuyat sa akin? Amen? Yan yung hinaing ng Panginoon eh. Biruin mo. Parang nagdadamdam ang Panginoon. Ano ba kayo? Sinamahan ko kayo araw-araw. Magkakasama tayo. Araw-araw, tinawag ko kayo. Binigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Isang oras lang, hindi kayo pa pwedeng makipagpuyat sa akin. Matitigas yung ulo nyo. Hindi niyan sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, hindi ba kayo pwedeng makipagpuyat sa akin kahit isang oras lang? Biruin mo yung invitation sa quiet time ng Panginoon sa atin. Grabe. Meron siya laging ipinapangako sa atin. Merong laman. Amen? Amen. Yung isang seminar na inatindera namin sa Eastern Samar, ginawa nilang password to eh. Can you not
ano ba yung sa English? Yung first letter lang, ginawa nilang yung password sa nila. Anong sabi doon, Roan? Yung sa English? Ano sabi doon? Could you men not keep watch with me for 1 hour? Kuhanin natin yung first letter. C-U-M-N-K W-W-M-F-O-H. Amen? Sabi ng Panginoon, could you men not keep watch with me for 1 hour? 1 hour? Amen? Grabe yung hinaing ng Panginoon. Hindi ba kayo pa pwedeng makipagpuyat kasama ko? Kahit 1 oras lamang. Dahil mayroon siyang hinaing. Mayroon siyang gustong iparamdam sa kanyang mga disipulo. Amen? Nandiyan pa ba kayo? Matthew 26:40, natlagbalik si Jesus at dinat niyang natutulog ang 3 alagad at sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit 1 oras lamang? Parang pagka sinabing talaga bang hindi kayo makapagpupuyat, parang meron siyang gustong iparating. Meron siyang hinanakit. Meron siyang hinaing. Amen. Meron siyang sakdal. Amen. Yan yung magandang termino eh. Meron siyang sakdal. Pag sinabing sakdal, meron tayong attorney, grabe yan. No? Meron siyang sakdal sa kanyang mga disipulo. Hindi ba kayo po pwedeng makipagpuyat kasama ko kahit 1 oras man lamang? Amen. Meron siyang gustong hinaing na gustong ipadama sa kanyang mga alagad. 1 oras na lang ako rito. Bakit hindi kayo makipagpuyat sa akin? Kapag ka-flight mo na ng 6:00, grabe, wala nang tulugan yan. Sino ang nakakaalala? Kapag kaalis ka. Amen ba? Bukas na ako aalis. Pwede bang kumain muna tayo ngayong gabi? At mag-overnight? Amen. Hindi nyo na ako makikita. Pero makita mo yung mga disipulo niya, tulog. Amen. Sa sobrang pagod. Amen. Tulog sila. Kaya meron siyang hinaing sa kanyang mga alagad. Talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit 1 oras lamang? Amen. Unang-una, wala silang kamalay-malay sa susunod na mga pangyayari. Kapag ka hindi mo nararamdaman, hindi mo nakikita na ang kahalagahan sa pagbibigay ng panahon sa presensya ng Panginoon, ibig sabihin, hindi mo alam, hindi mo binibigyan ng halaga yung mangyayari sa iyo bukas, mamaya. Kasi kung nakikita mo lang, amen, na mayroong mangyayaring hindi maganda bukas, kinakailangan nating magbabad sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hindi ko kaya to. Kinakailangan, di ba? Di ba pagka mayroong kang pupuntahan, minsan lalabas ka na lang sa bahay, hindi ka man lang nakakapagganon. Amen. Amen ba? Kapag ka talagang grabe yung peligrong pupuntahan mo, grabe yung iba, ganyan. Amen. Ikaw naman na Kristiyano ka kasi hindi ka naman nagaganyan. Amen. Amen. Meron pa bang nagaganyan sa inyo? Rika. Ha? Ay, Rika. Amen. Pero Diyos ko, patawarin mo ako, Panginoon. Sabi nga ni Pastor Ralph, nung naghatid siya sa Muslim compound doon sa Taguig, Panginoon, patawarin mo ako, Panginoon. Amen. Amen ba? Pag nadidisgrasya kayo, pagkala mo nang babawian ka ng hininga, Lord, patawarin mo ako, Panginoon. Pinagsisisihan ko po yun. Amen. Amen. Kasi iniisip mo na hindi mo kayang magpatuloy pag hindi mo ginawa ang gusto mong gawin sa Panginoon. Ito yung hinaing ng Panginoon. Yan, pambihira kayo. 1 oras na lang, minuto na lang, aaristuhin ako. Iiwanan niyo ako. Amen. Merong hinaing ang Panginoon. Dahil wala silang kamalay-malay na 1 oras na lang darating na ang aaristo sa Kanya. Amen. Alam niyo ba kung bakit hindi tayo nananalangin? Dahil hindi natin alam, kampante tayo sa mga nangyayari araw-araw. Hindi natin tinitingnan na ang bukas kapag wala tayo sa presensya ng Panginoon ay isang piligrusong pagkakataon. Yes. Amen? Kasi kung alam mo lang na bukas mamamatay ka,
Ngayon pa lang, hanggang bukas, magbababad ka sa presensya ng Diyos, hindi ka napapasok. Kung bukas ng umaga, alas 6 ng madaling araw, babawian ka na ng buhay. Sinabi sa'yo ng Panginoon, o, Raymar, bukas, kukunin na kita. Palagay mo ba, papasok pa si Raymar mamayang gabi? Hindi na! Lord, matawarin mo ako. Panginoon. Amen? Amen ba? Nakatulog sila dahil hindi nila alam, hindi nila sila aware sa mangyayari mamaya. Kaya isang rason kung bakit hindi tayo naglalaan ng panahon sa Panginoon tuwing madaling araw, dahil iniisip natin kahit hindi ako lumapit sa Panginoon, kaya kong gawin ang gagawin ko sa buong maghapon. Pero pag inisip mong, Lord, hindi ko kaya to, Panginoon. Uunahin kita, Panginoon. Amen? Kaya sinabi ng Panginoon, kaya sinabi ng Panginoon, magbantay kayo at manalangin nang hindi kayo madala sa mga tukso. Amen ba? Isang rason kung bakit sila tulog, dahil hiwala silang kamalay-malay sa mga mangyayari maya-maya. Amen? Sa verse 45, magsabi rito, at nagbalik naman siya sa mga alagad, at sinabi niya sa kanya, natutulog pa ba kayo? At nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakalulo na anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na! Narito na ang magkakanulo sa akin. Isang rason kung bakit hindi tayo nagbibigay ng panahon sa presensya ng Diyos. Dahil hindi natin alam, wala tayong kamalay-malay sa mga susunod na pangyayari sa buhay natin. Amen ba? Amen. Letter B, hindi sila kagamit-gamit. They are unavailable, sabi sa English. Amen? Amen ba? Hindi sila available. Walang panahon. Lord, busy ako. Amen ba? Sa verse 39 ang sabi po rito, at pagkalayo ng kaunti, nagpatirepa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari lamang ilayo mo sa akin ang saro. Ang paghihirap na ito, gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. At nagbalik siya at nadatnin niya natutulog ang tatlong alagad. At sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit isang oras lamang? Kaya kung bakit wala silang panahon, bakit sila nakatulog? Dahil hindi sila available. Hindi available yung katawan nila. Amen ba? Amen? Amen. Marami tayong mga gagawin, pero sinasabi natin, Lord, marami akong gagawin, Panginoon. Hindi yan ang priority ko. Amen? Amen ba? Isang rason kung bakit nakatulog sila, dahil hindi sila available sa mga oras na iyon. Amen? Number 3. Palakpakan natin ng Panginoon. Number 3. Matatapos na tayo. Kung narinig nila na sinabi ng Panginoon, hindi nyo ba kayang magpuyat sa akin kahit isang oras man lamang? May tagubilin ang Panginoon sa kanya mga alagad. Ano yung una? Meron siyang paanyaya. Bakit sinabi ng Panginoon, bakit hindi kayo pwedeng magpuyat sa akin ng isang oras lamang? Meron siyang paanyaya. Number 2, meron siyang hinaing. At number 3, last, meron siyang instruction, tagubilin. May tagubilin ang Panginoon. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na narinig ng mga disipulo, meron siyang iniiwan na instruction sa umagang ito. Amen. Ano yung instruction niya? Magpuyat at manalangin. Bakit niya sinasabi kinakailangan natin magpuyat? Kinakailangan nating maghintay. Amen. Palitan natin itong magpuyat. Kasi maraming nagpupuyat dito na
Nagfe-Facebook lang. Parang hindi siya papasok sa... Maraming makakalusot. Maghintay. Amen. Wala namang nagfe-Facebook na naghihintay lang, ano? So, pwede nating palitan to magpuyat, maghintay. Alam nga naman, nakagaganyan ka lang sa Facebook na magpuyat. Maghintay na lang. Maghintay at manalangin. Ito yung instruction ng Panginoon sa atin, maghintay at manalangin. Sa verse 41, ang sabi po rito, magpuyat kayo. Magpuyat na naman. Maghintay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig sa tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Grabe ang instruction ng Panginoon. Amin ba? Amin ba? Magpuyat. Maghintay at manalangin upang huwag kayong madaig sa tukso. Amen. Ibig sabihin, yung mandato na binibigay sa atin ng Panginoon, hindi to basta-basta. Katulad yung mandato na tinanggap niya sa Ama. Amen. At ang sabi nga rito, halos dugot pawis lang lumalabas sa kanyang katawan. Amen. Hindi basta-basta. Natakot ang Panginoon. Amen. Pero meron siyang panahon para spend ng panahon sa Panginoon, sa Ama, sa pananalangin. Alam niyo ba yung the best na way po natin sa tukso? Amen? Magbabad sa presensya ng Panginoon. Kasi ang sabi po dito sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, yung espiritu natin willing. Ang espiritu natin ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Amen ba? Gusto mong maglingkod sa Panginoon? Wala namang hindi gustong maglingkod sa Panginoon eh. Pero yung mahina yung katawan natin. Amen? Maraming mga problema, maraming mga rason, maraming dahilan. Amen? Pero gusto natin. Wala namang gustong pumunta sa impyerno. Tama po ba? Amen. Meron bang gustong pumunta sa impyerno ngayon? O baka sasabihin mo, Pastor, gusto kong pumunta sa impyerno, magdodokumentaryo lang ako. Amen? Amen ba? Walang gusto kong pumunta sa impyerno, pero yung mga ginagawa natin, minsan papunta sa impyerno. Sa Facebook ko nakita yan. Amen ba? Amen. Gusto natin pumunta sa langit, pero parang ang hirap gawin yung mga bagay na papunta sa langit. At isang bagay doon, hindi ito yung maganda sa Panginoon eh. Yung gustong makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, hindi ni-required ng Panginoon na dapat college graduate ka. Dapat Bible school graduate ka. Hindi. Dapat may experience ka sa 5 years, dapat na sa ministry ka. Hindi. Amen? Ang sinabi ng Panginoon, maghintay ka. Amen? Maghintay ka. Antayin mo ako, magbabad ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Magpuyat ka at manalangin. Magbantay at manalangin. Ibig sabihin, ang gagaling sa Panginoon, nang gagaling sama, ang susi kung bakit tayo makapapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ministry. Ang totoo, hindi ministry dahil maraming mga tao ang malalaki ang ministry pero wala ng relasyon sa Panginoon. Amen ba? Lahat na ginagawa, ma-appreciate lang ng tao. Marami nga mga mega churches pa pero hindi na nagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen ba? Nagpapatuloy yung ministry, siya wala na. Ibig sabihin, hindi yan ang mas mahalaga. Katulad sa buhay ni Martha, maganda yung mag-prepare ka ng pagkain sa mga bisita ng Panginoon, unang Panginoon, pero hindi yan ang mahalaga ang sabi ng Panginoon. Gusto niyang maranasan ni Martha ang naranasan ni Maria. Hindi sinabi ng Panginoon na masama yan. Hindi maganda yan, pero sinabi ng Panginoon, mas maganda, mas mabuti ang pinili ni Maria. Amen? Amen ba? Maganda yung magtrabaho, maganda yan. Kailangan natin ng pera, pero mas may maganda doon. Ang presensya ng Diyos. Kasi ang pattern, ang sistema ng Panginoon is seek ye first His kingdom and His righteousness. Amen? Wala nang dadaig pa doon. Ito yung instruction ng Panginoon. Ang pattern ng sanlibutan, magsipag ka, magtrabaho ka, at gaganda ang iyong buhay. Amen? Maganda yan, pero may mas maganda.
Hanapin mo ang presensya ng Diyos. At ang kanyang kabanalan. At ang lahat, kasama na yung mga pangarap mo, kasama yung gusto mong magpapamilya, gusto mong magtrabaho, gusto mong magkanegosyo, kung uunahin mo ang Panginoon. Dahil ito yung sistema ng Panginoon. Ito yung pattern ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig sa mga tukso. Nandiyan pa ba kayo? Maging handa at mapagbantay. 1 Peter 5:8, ang sabi rito, humanda kayo at magbantay. Ang dyablo, ang demonyo, nakaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid at humahanap ng masisila. Anong sabi ng Panginoon? Humanda kayo at magbantay. Paano tayo maghahanda? Kung iniisip mo ang paghahanda ay pag-aaral, maganda yan. Pero may mas maganda doon. Amen? Amen ba? Kung iniisip mo para maging successful sa pamilya mo, mas magkaroon ka ng magandang trabaho, maganda yan. Pero may mas maganda. Dahil may mas maraming pera, amen, nawala silang kaligtasan. Alam mo ba kung paano pinapahalaga ng Panginoon yung iyong kaluluwa? Ang sabi ng Biblia, makamtan mo man ang lahat ng bagay dito sa libutan ito. Kung ang iyong sariling kaluluwa ay mapapahamak, walang silbi. Anong sabi ng Panginoon? Kung ang dahilan sa iyong pagkakasala ay ang iyong mata, mas maganda pang dukutin mo at kumpleto ka naman ng mga mata at mapapahamak ka lamang. Kung ang dahilan sa iyong pagkakasala ay iyong kamay, amen, putulin mo ang iyong isang kamay. At kung nagkamali ka ng putol, kabila pala, putulin mo yung isa. Kaysa mapahamak ka. Amen, ano yung tinuturo ng Panginoon doon? Kung ano yung sanhi ng pagkakasala natin para mapalayo tayo sa paglilingkod sa Panginoon, alisin mo yan. Kung yung trabaho mo, amen, nung bagong dating kami rito, may tuksong dumating sa akin eh. May tumawag sa akin, dati kong katrabaho, Pastor, di ba nag-bodyguard ka, Pastor? May isang abogado ni BBM, naghanap ng bodyguard, nandito na ako, driver na ako dito, Pastor. Ikaw ang bodyguard namin kasi dati kang nagba-bodyguard. Punta ka rito. Kinabukasan, nagpa-interview ako doon. Sabi ng abogado, saan ka galing? Galing pa ako sa panahon ni Gloria, sa ganyan. Galing ako sa Channel 7. Marami kang sige, pasok ka na. Antayin mo yung tawag ko. Pagdating ko dito sa bahay, ano kaya yung gagawin ko? Kasi kapag pumasok ako talagang wala nang uwian. Nung ganun ang trabaho ko, hindi na ako umuwi sa bahay. Anong gagawin ko? Hindi na ako makakapag-street preaching. Hindi na ako makakapagsimba. Anong gagawin ko? Iniisip ko, kahit pa ako ang maging abogado at siya yung maging bodyguard ko, hindi pa rin sapat. Amen. Patas-tasin natin. Ako si BBM, sila yung abogado ko at bodyguard. Wala pa rin. Amen? Amen ba? Kasi walang po pwedeng maging replacement sa paglilingkod mo sa Panginoon. Yung pinagkakaabalahan mo na minsan nagiging sani, katiting lang, walang. Kung yung trabaho, yung sinasabi mong kapag umalis ako dito, mapapahamak na yung kinabukasan ko, kahit sa'yo pa yung kumpanya na yan, hindi yan garantisado. Amen? Na makakarating ka sa buhay na walang hanggan. Dahil pag namatay tayo, lahat ay iiwan natin dito sa mundong ito. Amen? Wala tayong dadalhin. Sabihin mo sa katabi mo, wala kang dadalhin. Iiwan mo ang lahat. Pati utang. Kasi ano? Kaya umutang na. Kasi papasok tayo sa presensya ng Panginoon. Amen ba? Lahat tayo ay tumayo, mga kaibigan. Ang saya ng utang. Pag pinag-uusapan yung utang, ang saya, ano? Amen. Pero pag pinag-uusapan ng utang, masaya yung sabing, sa buhay ng mga Israelita, gusto ko lang idagdag, na pag-uusapan ng utang,
Ang buhay ng mga Israelita, mayroong isang beses sa isang taon ang cancellation of utang. Amen? Ano? Sige. Kinakancel nila. Kung sa isang taon, marami kang utang, sa isang fest nila, isang festival nila, ikakancel lahat ng utang at wala ka nang magiging utang. Pero mas maganda yung ginawa ng Panginoon. Amen? Nung tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, kinansela na ng Panginoon lahat ng utang natin. Lahat ng kasalanan natin at tinitingnan tayo ng Panginoon na hindi tayo nagkasala. Ang abogado, ito sa may abogado tayo, magkaiba ang parol at saka pardon. Amen? Ang parol ay ginagamit pagka Christmas. Ang parol, ipinagkakaloob yan para pansamantala. Pag isa kang parolado, amen, buwan-buwan ka mag-re-report para manatili yung kalayaan. Pero pagka pardon ka, tinitingnan ka ng Panginoon as malinis. Amen? Justified. Amen? Hinugasan na ng Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya ang mga Kristiyano, hindi ka lang parol, kung hindi pardon tayo sa harapan ng Panginoon. Amen ba? Amen? Sa umagang ito, sinabi ng Panginoon, could you men not keep watch with me for 1 hour? Sinasabi ng Panginoon, hindi ba kayo pa pwedeng magpuyat kasama ko ng 1 oras lamang? Dahil gusto ng Panginoon, amen, gusto na ng Panginoon na maintindihan natin. Ngayong umaga, ano yung naiintindihan mo? Ano yung naiintindihan mo na pumasok sa isipan mo, sa puso mo sa umagang ito? Nung sinabi ng Panginoon, hallelujah, ng kanyang mga salita, bakit hindi kayo makipagpuyat? Parang sinasabi ng Panginoon sa umagang ito, oo, mahirap yung pinagdadaanan nyo. Kasi ako, Diyos, kayong mga tao, meron kayong limitasyon. Maalam kong mahirap. Pero hindi ba kayo pa pwedeng makipagpuyat sa akin? Kahit 1 oras lamang. Hallelujah.